that program in order to create an executable file. So we have here the T-Link prog1. So enter lang, ilalabas niya yung version ulit. Ibig sabihin successful yung pag-create ng exec file. And irarun na natin yung program. So that is prog1. Then enter lang. Kung mapapansin ninyo is meron na tayong na-display na output. So ang maganda lang dito kasi ikaw na yung nagmo-model ng buong program mismo. Okay, so kung may babaguhin ka, hindi ka na magta-type kasi naka-save na lang siya. So for example, gagawin natin yung kanina na enter addend. No? So for example, that is 0 to 9. Okay, so dito mag-e-enter tayo ng OGen. So mas maganda na siya. Nakikita lang guys, baka baka may problema. Okay lang? Guys? Yes po. Okay, very good. So display natin ngayon yung sum. Ito pwede na natin itong pantayin, no? Para maganda yung result. Yan, no? Mapapantay mo na yan siya. Okay, so naka-display ka na ng addend. Addend. Yan. Okay. OGen, meron ka ng sum. So ngayon dito, i-call mo na lang to. Ito, for example, lagyan natin ng addend. Ito, OGen. Tapos ito, sum. Yan. Tapos ito, ilinya-linya mo lang. Tab-tab na lang. Di ba? Pantay-pantay, malinis tingnan. Okay, so ngayon, i-call natin yan dito. So ito, palitan natin ng addend. Okay, so ito, papalitan natin ng OGen. Okay, so ito, papalitan natin ng sum. So to check with, no, i-control S lang natin yung buong program. Then, i-run natin dito sa assembler natin. So, clear screen natin. So, tasam prog1.asm. Then, enter. So, walang error. So, call natin yung T-Link prog1. No, then, enter lang. Okay na. So, we can run the program or prog1, then enter. So, sabi niya, meron tayong enter addend, OGen, and display, sum. So ngayon, dito, pwede na tayo mag-input ng data. Dito, lagay tayo dito ng input first data. Yan. So we have here move AH01H, kasi number yan. Interrupt 21H, number din yan. No, ang gagawin natin, move BLAL. Okay, so the same thing. Ito, ang ganda nito kasi pwede mo nang kopyahin for the OGen. Yan. So input second number or second data. So we have here, ilalagay na lang natin na BHAL. Okay, so pag nira natin yung program, okay, irara natin yung program, tasam, no, prog1.asm, enter, walang error. So T-Link, okay, so T-Link prog1, enter, then prog1. So sabi dito, yan, nagbi-blink yung cursor, ready to accept numbers. So enter addend, shall we say 5, and other one is 2. So ngayon, wala pa tayong data to display since wala pa tayong process na nilagay. Okay, so ngayon, dito, pwede na tayong mag-process. So ilalagay natin dito, for example, process. Yan. So pag-process natin, so since yung data natin nakay BL at saka BH na, okay, so ang gagawin natin, pwede natin sabihin na sa BX30, 30H. So palaging tandaan yung letter H. Pag sub natin ng data natin, no, na 3030, pwede na tayong mag-add ng BH at saka BL or BLBH. And ngayon, yung value natin na kay BH register na. So si BH register, pwede na nating i-convert back to ASCII, no? So add BH30. Okay, so ngayon may data na tayo na ipaprocess, which is the BH. So ngayon pwede na nating i-call, no, yung 02, move AH02, move DLBH, interrupt 21. So move DLBH, interrupt 21, H. Yeah. So ngayon, this is interrupt 20. So no need to write the interrupt 20.
since andito na yung interrupt 20 natin. So ngayon, ito na yung pinakabuong program natin. Okay? So, isave lang natin, Control S, and ang kasunod niyan is i-run na natin. So, tasam prog1.asm. So, walang mali. So, lagyan natin ng mali. For example, magtatanggal tayo ng letter H doon sa line 39. Nagtanggal tayo ng letter H dito sa line 39. And let's try na run. Okay, so we have here tasam prog1.asm, enter. Okay, so kung mapapansin ninyo, wala siyang na-identify na error program or whatsoever. So, pero try natin kung magbibigay siya ng tamang result. Okay, so prog1. Yan. So, 2, 2. Okay, so may nakita siyang problem. Okay, so dapat yung result na ilalagay natin dyan is 4. So ngayon, ang sabi niya, special character. Okay, so that is logical error. So ngayon, try natin baka dito yan nagka-problema sa letter H na yan. Okay, so pag gagawin natin, lalagyan ko ng letter H, then Control S ulit, then isi-save natin. And maglalagay ako, for example, dito ng isang error. Ito, i-comment ko yung isang move AH09. Titingnan natin kung ano ang magiging, ano ang gagawin ng compiler. So, tasam prog1.asm. So, after that, we have here t-link prog1 and prog1. Yan, so 2, okay. So kung mapapansin ninyo, nagkaroon na siya ng problema. So hindi niya din-display yung OGen. Bakit? Kasi nga, tinanggal natin yung move AH09. Ibig sabihin, wala naman siyang 09, ba't i-display natin? Okay? So, pero hahayaan niya na i-run yung program. So ngayon, ibabalik natin siya, tanggalin natin yung comment. So gagawin natin siyang move AH09 ulit. And we are going to run the program. So ngayon, we have here the tasam prog1.asm. Enter lang. So wala nang error. So meron tayong t-link prog1, then enter. So i-run na natin si prog1. No? So the addend is 2, the ogend is 2, and display sum, that is 4. So ibig sabihin yung letter H kanina na tinanggal natin ay malaki ang epekto. Bakit? Kasi kailangan pala talaga, sir, ng letter H dito sa assembler. So this one is tasam or the turbo assembler. Okay, yung tawag dito sa kanya. Ito yung tasam folder na ginagamit natin. Okay, so this one is an assembler. Yeah. So ngayon, mas mabilis na natin gawin yung program dito na instead of typing those codes and commands using your debug, so dito is mas mapapabilis na ang lahat. Okay, pero sa midterm hindi pa to pwede kasi hindi to kasama sa midterm. This one is for final examination alone. Okay, yung dinidiscuss natin ngayon is para na ito sa finals. Yung mga midterm natin is debug pa rin yun. Lahat. Okay? So, pag gusto ninyo na gagawa ulit ng program, pwede mo itong kopyahin, Ctrl-C, tapos Ctrl-V dito. Since hindi pa ito nakasave, wala pang kulay ito. Okay? For example, gagawin natin yung subtraction, no? Ctrl-S. I-S lang natin yan. So, lalagyan ko ng prog2.asm. Okay, prog2 for example. Then, pag run ng program, nagkukulay na siya dito. So, kung subtraction yan, pwede na nating palitan yan ng subtrahend. Subtrahend. At saka minuend. And this one is difference. Yan. So, yung maganda lang ulit dito, guys, is
pwede mo siyang ma-align. Yan, para malinis din yan. So, therefore, ito, pwede mo nang palitan. For example, ito, subtrahend. Subtrahend. Ito, minuend. Then, ito is the difference. Yan. So, ibig sabihin, ikaw na mismo yung gumagawa ng structure ng buong program. Kaya, hindi ka na gano'n na mahihirapan. Question? May nag-on na mo mic. Sino to? Dels Reyes? Wala sir, napindot mo. Oh, okay. Sige. May question, guys? Yeah. Ano yung question? Sir, pati po ba sa counter is required yung H or ano lang? Sa lahat ng number. Okay po. Okay, so once it has a number, even that is hexa, kasi yung hexa that is 0 to 9, A to F. So, kailangan ng letter H sa lahat ng number. Nag-orange naman siya, kaya hindi ka rin malilito. Kaya, kailangan mo talagang i-double check yung letter H. Okay? Mas mabilis, no? Hindi na kagaya kanina na napakahirap. Pero yun yung training ground for the program itself, yung debug. Question? So ito i-send ko to sa ano mo. Putol pala dito. Kaya. Sa GC, sa ano na lang, sa Facebook mamaya. I-send ko. Okay, so last one, i-continue natin to. Yung, for example, this one is subtraction. Sino yung gustong tumulong? Ito, pwede na natin itong palitan eh. Subtrahend. Maganda kasi nag-ano na siya, o nakasave na siya. Subtrahend, ito, minuend. Yan Then this one is the difference. Yan. So, ang papalitan na lang natin dito, yung process. Ito. Paano nga ulit i-process to? Tatanggalin ko nga. Patulong, process, anyone? Subtraction. Positive lang. Okay, proceed. Nasa BHBL. Ano po, sir? Subtract po yung BX, sir. Okay, sub BX, 30. 30 po. Yes, sir. Tapos, ano po, sir? Sub BLBH. Okay po. Yan, sir. Tapos po, ano po? Add BL30 po. 30. Opo. Tapos, yung move DL na po, sir, na ano? move EH02. Move EH02 po. Tapos, move DL 30 po. Ano po? Yan. BL. Tapos, wala nang interrupt. 21. Ay, meron pa po pala. Okay na po. Yeah. So, try nating i-run, no? So, prog2 yun, no? Tasam, prog2.asm, right? Yan. So, sabi niya walang mali. Okay. So, proceed tayo kay T-Link, prog2. Then, enter. So, call natin si prog number 2. Sabi niya, enter subtrahend. Shall we say 8? And so, enter tayo ng minuend 5. And the difference is 3. Parang baliktad Okay? So, ngayon, yung goal ninyo mamaya is yung program na to, yan, gagawin ninyo sa Tasam para hindi na kayo magre-retype. Okay? Yeah, proceed. Sir, ask ko lang po dyan, yung kapag po sa may process na po, paano po kapag kailangan pong gumamit ng jump, paano po yung address na ilalagay namin? Kayo rin gagawa. For example, i-compare mo yung compare BL, kay BL na yun, di ba? Compare BL 30. Jump equal. For example, ipiprint mo siya or i-compare mo siya kung compare BL 30, jump less than negative.
Di ba? Kasi negative yung result niyan eh. Okay? So kung yung negative mo daan dito sa baba, dito, gagawa ka ng offset address na negative. Yan, negative yan. Tapos, dito ka na mag-process ng process of negative input. Yan. Kasi for example, dito may another data ka pa dito. So may process dito na iba, for example, process or another process, shall we say, pag less than, kapag hindi siya less than, ito siya. Itong gagawin natin. Yan. Example lang to Yan siya. Tapos ito, i-jump ko siya kay exit. Tapos si exit, ito yung exit. Yan. So pag yung flow ng program natin, for example ito, so for example, sub natin yung BX3030, add BL. So yung value natin kay BL na 30. So nag-compare ako, compare BL30, jump less than. Sabihin yung number natin, if less than 30, maybe that is negative. Halimbawa lang. So ngayon, hahanapin niya yung negative na offset address. So sa negative na dito sa baba. So ipaprocess na yun kung anong negative yon, then diretso na yan siya sa exit. Terminate na yung program. Kung hindi siya negative, so else statement. Kasi ito yung if eh. If negative, else positive. So kung else yan, ang gagawin niya, i-display niya lang yung positive number. Move AH02, move DLBL, interrupt 21, jump exit. Naglagay ako dito ng GMP exit kasi kapag wala ito, ipaprocess niya yung negative na ito. Kasi by line niya nag-execute eh. Lahat naman ng compiler. So ngayon, ipuputulin ko na yan dito. Okay? Saan siya tatalon? Kasi wala naman na siyang i-display. Nagbigay na siya ng result. So exit. Hanapin niya sa exit. Ito yung exit interrupt 21. So be careful ng paggawa ng offset address is dapat hindi siya keyword, no, or special word. Then meron siyang colon to denote that is an offset address na tatalonan niya. Nakuha? So bali po sir, titignan po namin siya as blocks of instructions po. Yes, very good. Okay po sir, noted po. So dito napapasok yung mga if-else condition. Kasi di ba sa if, else if, kung hindi siya, dapat ito, kung hindi ito, dapat siya. So papasok na dyan and gagamit ka na dyan ng conditional and unconditional jump instruction, which is naibigay ko na doon sa messenger. Isi-send na lang later siguro ng class rep for you to advance study. Question pa? Sir, may return keyword din po ba dyan? Return, that is another topic. The call and return function, that is a function. Pag kinol mo siya, dapat babalik. Another topic din yun. Pero kung gusto nyo i-advance, no problem. That is the call and return instruction. Question pa? Alas 4 na pala. No? Okay, so yung goal natin ngayon is magawa yung program na to using TASM. Okay, so this one is using TASM na para hindi kayo mahirapan. Yan, using TASM. So pag nag-input ka dyan ng table of kung ano man yan, then ipaprocess niya yan dapat sa taas. Okay? Question? Yeah. Sir, ipapasa yung gagawin na yan? Yung gagawin ngayon, ayan, so sir, yung entry table. Ito, hindi siya required, pero okay, kailangan. So, i-collect ni class rep yung gawa. Handwritten or kahit Google Drive. Kay, ano, ikaw na lang mag-create ng Google Drive tapos
Every class representative will create a drive para i-save na lang doon yung gawa siguro. Yung Tapos ibigay nyo yung na lang sa asang akin yung file link. lang, sir. Yung notepad lang. Okay. Yung sa notepad lang. Mag-download kayo ng Notepad++ para mabilis. May kulay doon. Si Notepad itself, wala kasi. Yung Notepad++ or TextPad pwedeng gamitin. Okay, so hanggang bukas naman to ng alas 10. Grabe no, isang program tapos hanggang bukas. Ngayon, mamaya na lang to alas 10. Grabe naman pag hanggang bukas. Bukas na, sir. Maya na. Iksi-iksi nito. Okay, class rep, you will collect this one. Okay. May question pa? Okay, so kung wala na, then we can, you can leave your, or pwede na siguro, no? We can leave this meeting para magawa nyo na rin yung activity. Yeah, proceed. May tanong? Walang tanong? Sir, Ano yun? pa akong tanong, sir. Ano yun? Hindi namin, sa 401, sir, hindi namin mapapasa agad. May magkaklase pa po sa amin hanggang 7, sir. Dudo. Meron, Sir? sir, ito. Kami po, may class po kami ng 5 to 8 po ngayon. O Yeah. sige, bukas na lang lahat yan. 10. Thank you po. Thank you, sir. Send Sige. handwritten po ba? Hindi ko po kasi masyado. Notepad. Notepad na po. Screenshot. Notepad. Thank you po. Yung sa cellphone, gumagana din yan ha. Sa cellphone, gumagana din yung TASAM.